election day coverage. This is our report number 5 for Mata sa Balota. Kasama ko po dito si Professor Nelson Celes. Kasama ko po siya mula pa noong 2010 until today sa pakikipaglaban para sa malinis at marangal na halalan. And I would turn over the opportunity to Dr. Nelson Celes para i-introduce niya ang sarili niya more. Sir. Salamat, Senator Glenn Chong. That remains to be seen. We are seeing the signs of election cheating and we will discuss that more ngayon. Ako po ay spokesperson ng Automated Election System WADS. And then, I've been very, very active since 2010. Magmula nung magkakilala kami ni Senator Glenn Chong. And just call me attorney muna. That's our professor. Oo. And of course, we've been monitoring these elections since this morning. Not only this morning, we've been analyzing what has been happening since 2008. Una ka pala sa akin dito sa labang ito. 2008 pa, nandun ka na. Ako 2010 lang and we got to know each other noong 2010 lang po. Nung nakuha namin yung mga ebidensya ng dayaan doon sa Biliran. And these were all certified true copy. Kaya po, si Professor Nelson believed in what I was saying all along mula pa noong 2010 until today. Today. At nakilala ko rin si Atty. Glenn Chong sa Philippine Computer Society when I was the president then. And we discussed about his case doon sa Biliran, yung dayaan doon sa Biliran dati. At ang Philippine Computer Society at that time, nung aming inanalyze yan, kami po ay naniniwala na tama lahat ang sinabi ni former Biliran Representative Glenn Chong. Yung mga dayaan sa Biliran ay napatunayan ng aming ng grupo, Philippine Computer Society, na na-establish pa noong 1967. Oh, actually, sinabi ko na rin po ito dati pa sa mga public statements ko po na noong March 23, 2012, nag-hearing po sa loob ng Senado at doon po nailahad ko po yung lahat ng ebidensya. I think nandun ka rin, Professor, di ba? Marami tayo doon. Nandun si Professor Solita Monsod, pero nakaalis na po siya nung pumasok si JPE at tinawag tayong lahat isa-isa at gusto niyang patunayan kung may dayaan ba o wala. And I was able to prove my case for 30 minutes. Ako lang po yung nagsasalita doon. At nang pinasagot na po sila ni JPE, yung Senate President at the time, ang COMELEC, ang sabi po nila, pwede bang sagutin namin yan in executive session. So, may isa akong kaibigang senador dyan na sabi niya, wag kang umalis, makikinig ako para sa'yo. So, ang sagot pala ng COMELEC is, only fraud can explain the case in Biliran. So, nagmumura nga yung senador na yun. At tumatakbo din siya actually ngayon. Nandyan siya, isa siya sa mga kandidato at I did not expect na pagkaribal kami dito sa eleksyon na ito. 9 years later. No, 7 years later. But, ito na ang ating pag-usapan ngayon, mga kababayan. Kung nakita po ninyo itong election updates po, yung resulta po mula sa mga TV stations, ABS-CBN and CNN and GMA7, isa lang naman ang source nila. Ito po yung transparency server, di ba, Professor? Yeah. But kanina pa, 6:15 pa po yung first update nila, di ba? 6:15, lumabas na po yan. At tinignan ko, pinapattern yan sa resulta ng Pulse Asia at sa SWS eh. Yung SWS at Pulse Asia, itong mga Peking survey firms, kung titingnan ninyo, na-notice ko yan, first nilagay nila ako 0, then naging 42, then sumipa to 27, inatras to 30, now inatras to more than 40. So, saan ka makakakita ng survey na urong-sulong yung ratings ko? Samantalang kayod ako ng kayod all throughout the country. At makikita mo naman yan doon sa mga Facebook post ko. Nandoon yung kaya nga ginawa namin kampanya ng sambayanan because hindi na po kami talaga actually ang nangangampanya alone. Maraming tao ang nangangampanya po para kay Glenn Chong and the people can attest to that. As a matter of fact, kung titingnan po ninyo yung mga posts po dyan ng sa Facebook ng ABS-CBN, ng GMA7, yung resulta, karamihan dyan ay about me. Yung mga comments dyan, tungkol kay Glenn Chong, hinahanap kung nasaan ang boto ko.
So, ang boto nila para sa akin. So, I think that is already a gauge of what the people are feeling now. Naghahanap ang tao kung nasaan ang boto nila. Kasi kanina, di ba, sinugod ko yung COMELEC. Ang purpose talaga nun, mga kababayan, is we put the COMELEC and Smartmatic on notice na, kasi kami, dito tayo sa Mata sa Balota, di ba, sir? I was waiting for you actually kanina. Siguro nandun ka sa AES Watch. So, the whole day we've been receiving, nakakatanggap kami ng mga complaints. At sinabi ko yun sa COMELEC kay James Jimenez, siya ang humarap na sa akin after a while na wala siya. Then, hinarap niya ako, sinabi ko sa mga lugar ng Cagayan Province, Biliran, Manila, Batangas, Iloilo, Cagayan de Oro, may mga report sa amin na hindi talaga lumalabas yung pangalan ko sa resibo kahit ako'y binoto. So, there are two things na nangyayari dito. Hindi lumalabas ang pangalan ni Glenn Chong sa resibo kahit siya ay binoto. Pangalawa, kahit binoto si Glenn Chong, napupunta sa ibang kandidato ang boto niya. So, pinangalanan ko po doon si Nery Colmenares at si Gary Alejano because those report yun sa amin. So, we'll just have to report it to you factually. So, dalawang kaso yan. Either nawawala ang pangalan ko sa resibo kahit binoto ako, or binoto ako pero napupunta sa ibang kandidato. The other one, si Arias. Si Pastor Arias ata ito. Oo. He's a good friend of mine. Napunta rin yung boto ko. This one is in Cagayan de Oro City. Ang voter is a very educated person, a very educated voter. Kaya nga nagreklamo siya, bakit nawala dito yung pangalan ni Glenn yung binoto ko siya. Napunta kay Pastor Arias. So, sinabi ko sa COMELEC na you have to explain this. Kailangan talagang ipaliwanag ninyo yan kung bakit nangyayari yan because this is not anymore an isolated case. Pinangalanan ko na yung mga probinsya kung saan may report na lumalabas na ganito. Now, we have to connect that one with the phenomenon na maraming VCMs ang nasira nga sa araw na ito. I pointed out clearly na dumaan yang mga makina na yan sa pre-lab testing, kaya pinadala doon sa presinto. Pagdating sa presinto, dumaan din yan sa final testing and sealing, gumana yan. Bakit sa araw ng halalan, bigla na lang nasira? They have to explain that. Now, hindi lang makina, kasama ang SD card din. At may mga makina din na walang resibong lumalabas. Ang punto kasi dito, mga kababayan, kung dayaan ang ating pag-uusapan, palagi po itong sinasabi sa ating mga kababayan, at I think naiintindihan nila, gumawa ng kodigo kung sino ang binoto mo, ibangga mo yan dun sa resibo na lalabas pagkatapos kainin ng BCM ang iyong balota. Ngayon, nasira yung makina, nasira yung SD card, walang resibong lalabas, paano ibabangga ng botante ang kanyang binoto dun sa balota, dun sa resibo? Na kung saan makikita mo kung paano binasa ng makina ang iyong balota. Wala ka ng means. Iyon ang sinabi ng Korte Suprema. Bigyan ng pagkakataon ang botante na ibangga itong kanyang binoto sa balota at yung kanyang resibo. Nawala na yung resibo ngayon dahil nasira ang makina. Ang BEI na lang, ang election tellers na lang ang magpapasok ng mga balota. Wala na ang botante doon. Wala nang magkukumpara ng resibo. Nasira ang SD card. Ganon din ang mangyayari. Ang BEI na lang ang magpapasok ng mga balota. Wala na ang botante doon. Wala nang silbi ang resibo. Hindi na makukumpara. Or in cases when gumana ang makina, walang resibo ang lumabas. So paano yan ngayon? Pwedeng dumaan doon ang dayaan. Kasi nga, ito nga, may resibo eh. Hindi lumabas ang pangalan ni Glenn Chong kahit binoto. Ito nga, lumabas ang resibo. Binoto si Glenn Chong, ibang tao naman ang binigyan ng boto. So, how much more doon sa mga balota na doon binasok sa mga BCM na nasira ang makina, nasira ang SD card o walang resibong lalabas? Mas lalong maraming pwedeng pumasok doon. At kanina po, originally, ang inadmit po ng COMELEC, inamin po ng COMELEC na nasa 400 to 600 ang BCM na nasira. Pero nang pumunta na po ako doon sa COMELEC at nag-usap kami ni Director James Jimenez, sinabi niya, ang latest report is 1,000. 1,000 BCM ang nasira. Kung tandaan po natin mga kababayan, noong 2016, 200 lang po ang nireport ng COMELEC na nasira. 200 lang ang nireport na nasira. Ngayon, 5 times more, 500% ang pagsipa ng mga nasirang makina, SD card. Hindi pa natin, nasirang makina pa lang yan, ang 1,000. Hindi pa natin binilang dyan ang nasirang SD card.
at mga makinang walang resibong lumabas kasi dinisable yan. So ngayon, ito na ngayon, dito tayo sa itong resulta. 6:15 pa po ang last na update nila. Hanggang ngayon, magtatatlong oras na, wala pa silang pinapakitang update. Maraming presinto na ang nagsasubmit ng resulta, nagtatransmit. Alam niya ni Professor Nelson Celis, maraming presinto na ang nagsasubmit ng resulta, nagtatransmit, mula 6:15 hanggang ngayon, mag 9:15 na, wala pa silang pinapakita dyan sa kanilang TV screens. Sa CNN, ABS-CBN, GMA7. Anong ibig sabihin nito? Kinokondisyon nyo ang tao na yung unang lumabas dyan, yan na ang mananalo. Kasi nilagay na naman nila ko doon sa number 30. Yun na nga, sabi ko, kung anong resultang pinalabas ng Peking SWS at Peking Post Asia, yun ang sinusunod ng makina nila. Kasi magkakonsabuhan yan sila. So ngayon, ang tanong namin ni Professor Nelson Celis at ang taong bayan, 3 oras na ang lumipas. Maraming presinto na ang nag-transmit. Bakit wala kayong pinapakita sa publiko? Itong transparency survey, nasa Popayo Center yan. Bakit hindi nyo pinapakita yung resulta? Nasaan ang resulta? Mula 6:15 hanggang 9:10. 9:05. Magtatatlong oras na. Wala pa kayong pinapakita. Ang pinapakita nyo, yung unang lumabas. Bakit? Ang gusto ba nilang ipalabas, ito na ang mananalo? Pinapako na tayo doon? 3 oras lang, palaging yun ang pinapanood natin, nakikita natin. Mga kababayan, huwag po tayo magpaloko sa sindikatong ito. 3 oras na yan, nakatenga yan, paulit-ulit na lumalabas sa kanilang TV screens, paulit-ulit nating nakikita. Pero hindi nagbabago as of 6:15 pa rin. Pero kahit puntahan natin ngayon, sir, di ba, Professor, kahit puntahan natin ngayon doon sa transparency server, maraming presinto na ang nag-transmit ngayon. Maraming presinto na ang natapos. Pero wala pa po silang pinapakita sa inyo dahil kinokondisyon nila ang ating isipan na yan na ang mananalo. Huwag po tayong magpaloko sa kanila, mga kababayan. Ako, yan attorney, kung natatandaan nyo, matagal na sakit ng Commission on Election. Even yung PPCRD, no? Noong 2010, ang ating mga makina, at that time, nagkaroon ng mga problema. Lahat sila nagkaroon ng problema dahil nga dyan sa SD card. Pero dati ang tawag dyan yung CF card. No? Yes, opo. At yung mga CF cards na yan, niretrieve lahat yan ng Commission on Elections dahil mali ang pagbibilang. Wala naman pinagkaiba yan sa ngayong mga nangyayari sa ating eleksyon. Katulad ng sinabi ni Atty. Glenchong na yung boto niya napunta kay Alejano, napunta kay Colmenares, napunta kung kani-kanino. Yan po ay nangyari noong 2010 during the final testing and sealing ng COMELEC. Kaya ang ginawa po ng Commission on Election dyan, niretrieve lahat ng 76,000 na CF cards. na CF cards. So, ang ibig mong sabihin, Professor, linawin natin po sa ating mga manonood ngayon, na itong mali-maling bilang ng boto, o boto ng isang kandidato na pupunta sa ibang kandidato, nangyari na po yan noong 2010. Nangyari na yan at Yung final testing and sealing. final testing and sealing, 76,000. Kami naman, ang aming pag-aanalisa niyan, yung 85,000 SD cards. No? Kasi sinabi ni James Jimenez, noong Thursday, 500 yung corrupted SD cards. Sinabi niya, 500. Pagdating ng Friday, naging 700. No? Kaya ang sabi naman namin, hindi lang 700 ang problema dyan. Kung kami tatanungin dyan, lahat ng 85,000 may problema yan. Dahil yan ay nangyari na noon pa. Hindi lang 2010, 13, 16 nangyari din yan. Ano? So, bakit nangyayari itong mali-maling bilang? Yan po ay dahil walang Technical Evaluation Committee certification yan ng DOST. Ito ba ngayon Wala po. 2016 and 2019 elections, meron po ba itong certification? Wala, attorney. Ang ibig nyo sabihin, yung Technical Evaluation Committee ng Department of Science and Technology hindi nag-certify? Hindi sila nag-certify, no? Okay, let me put it this way. Mga kababayan po, sa ilalim po ng batas natin, Republic Act 9369, nakasaad po doon, if I remember, it's Section 11. Section 11. Section 11. Na bago gamitin ang automated election system technology ng Smartmatic, specifically ito, sabi ng batas, kailangan munang sumailalim yan ng evaluation ng Technical Evaluation Committee ng DOST na it is properly functioning, accurately, secure.
it should be properly functioning accurately, securely. Di ba? Yun ang natandaan ko sa batas eh. Yes. So ang ibig mong sabihin, hindi ko na kasi ito hindi ko na kasi ito na subaybayan because na-busy na ako sa pangangampanya. Yeah. Ang ibig mong sabihin, Professor, hindi talaga, walang certification ng Technical Evaluation Wala. Committee nito? Even yung mga dating mga former chairman, ano? At sina Brillante, sina Bautista, talagang sila nagsabi rin in the past na yung ating mga makinang ginamit, walang mga Technical Evaluation Committee certification yan. Meron yung international certifying Ay, body. iba yun na hinihiling ng batas. Pero Iba yung naman batas, itong certification talaga ng ang batas, DEC, DOST. yung Yes. local, ano? Ito ay yung Technical Evaluation Committee ay pinangungunahan ng Department of Science and Technology. So, yung dinalang mga makina doon sa mga embahada, kaya mali-mali yung bilang doon, mali-mali yung nasa resibo, lalong-lalo na yung mga nangyari dyan sa Hong Kong, walang certification yung mga makina. Kung matatandaan nyo, o kung nalalaman nyo, lahat ng mga sasakyan, mga bagong sasakyan sa kasa, bago ilabas yan, may mga pirma yan, may mga certification yan, na nagpapatunay na itong sasakyan na ito ay tumatakbo at yan ay naaayon sa specification ng mga design. Ito pong mga makina natin magmula ng 2008, 2010, 2013, 2016, 2019, wala po yan. Pati source code review, wala rin po yan. Ano? Yung meron tinatawag na source code review na nakasaad sa ating section 11 din at saka section 14. Sa section 14 nga nakasaad doon na dapat may local source code review at ang mga kandidato, mga political parties and citizens dapat ma-involve. Ano? Magmula nung nagkaroon kami ng last technical working group meeting ng Joint Congressional Oversight Committee. This was April 8. Nandun kami April 8, 2019. Ito lang, last month lang po yan. Nandun po, sinasabi po ng Technical Evaluation Committee, magsasubmit sila. Pero hanggang nagkaroon ng eleksyon, wala po silang sinabit. Sir, Professor, I would just like to make it very clear. Itong eleksyon natin ngayon sa 2019, wala talagang Technical Evaluation Committee as certification ng DOST. So kung wala po, pwede po nating questionin ang halalang ito sa Korte Suprema. Kasi ang punto kasi natin dito, kapag magpatuloy po ko yung ganitong halalan mga kababayan, na hindi natin sinusunod ang batas, tahasang nilalabag ng Commission on Elections para makontrol talaga ni Smartmatic itong ating halalan. Huwag na po talaga tayong pumayag mga kababayan. I put myself forward para matapos natin itong problemang ito. Maibalik po natin sa ating mga kamay ang ating kapangyarihang pumili ng ating mga leader. Pero itong COMELEC na ito, tahasang nilalabag po ang batas. Requirement po ang Technical Evaluation Committee certification. Kung totoo po ang sinabi ni Professor Nelson Celis, then kasi ako wala akong personal knowledge, so I will have to rely on you, Professor. So kung totoong wala, we will consider that. Consider ko po yan for whatever legal action I will take in the Supreme Court, kasi hindi talaga ko papayag mga kababayan. Huwag po tayong papayag na itong boto natin na nakawin muli nitong sindikatong COMELEC at Smartmatic. Yung local source code review, maraming mga tanong ang ating mga local reviewers. Until now, wala po silang sinasabi o wala silang reply sa mga tanong ng ating mga reviewers. At isa pang ang pagkakaalam ko, merong mga questions ang ating source code reviewers. At hindi po yan sinagot ng Smartmatic, sir? Hindi po. Yan ay nakasaad din sa Section 14. Doon sa Section 11, kung babalikan natin yan, nakalagay doon na dapat mayroong contingency and continuity measures ang ating COMELEC. Yung continuity, dapat i-publish sa dalawang national newspapers ang continuity plan at saan lugar ito. Yan po ay hinihintay namin noong April 30. Hindi pa rin wala pinalabas yan. Pinablish ang COMELEC. So, yan ay isang patunay na hindi nila sinusunod ang batas magmula ng 2008, 10, 11, 13, and 16. Nakasaad po yun na lahat din ng mga political parties, citizens arm, ay kailangan present din
para tignan itong continuity plan ng ating COMELEC. Yan po ay hindi nagawa. Professor, Yan po ay tinanong din po natin sa yung, Joint Congressional Oversight Committee. TWG meeting, TWG. yung nandun tayo together, Ngayon, kasama yung ibang... Yeah, sabi ni Peter Ah. Banson, being the chairman ng Technical Evaluation Committee, isasubmit namin yung continuity plan sa COMELEC. So pagkatapos na ng halalan, siguro pagkatapos na ng halalan, mga kababayan, nila isusumite. Wala na pong kwenta yun. Nilabag na ninyo ang batas. Now, ganito, meron akong, kanina po, pagpasok ko po kasi actually nagkamali po ako nung sinabi kong susugurin ko itong COMELEC. Nasugod po ako doon sa Palasyo del Gobernador. Kaya po doon sa Facebook Live ko po, May 1 at May 2. Kasi yung 2, yun ang tama doon sa PICC. Nagkamali pa ako, napunta po ko doon kanina sa Palasyo del Gobernador. Tiempo naman, meron po akong kaibigan ng abogada. And she confided to me, sabi niya, i-check mo yung resolution ng COMELEC. Merong resolution ng COMELEC. I'm sorry, hindi ko po natutukan ito because kandidato po ako. Nasa field po ako, nangangampanya po ako, nakikita niyo naman po, nakumayod talaga ako ng kumayod. Now, sabi niya, tutukan mo itong resolution na ito ng COMELEC. Nakasaad po doon yung confidentiality clause or something. Correct mo na lang ako, Professor. Yung confidentiality clause po na kung anumang data nandoon sa transparency server, hindi po ito pwedeng i-share sa kahit sinong tao. Parang something like that. Correct me if I'm wrong, Professor. But I would believe na tama yung abogadang kaibigan ko. Kasi abogada siya, nakatutok siya sa eleksyon. May clause ang Commission on Elections at ang PPCRB na siyang nagpapatakbo ngayon ng transparency server. Ito ngayon, yung source po ng resulta ng eleksyon na pinapalabas ng mga istasyon na hanggang ngayon ay nakatenga pa rin sa 6:15 ng gabi. Although alam natin, marami nang pumasok na resulta ngayong oras na ito. Continuous po yan mula 6:15 yung first update nila hanggang ngayon 9:15 na, 3 oras na, hindi pa siguro nagbago, ganun pa rin dahil kinukondisyon tayo na yung mga pinalabas nila kanina, yun na yung mananalo at yung mga hindi nakapasok, yun na matatalo. Kaya huwag po tayong maniwala dyan, mga kababayan. Magpatuloy po tayong magbantay dito sa election na ito. Now, yung confidentiality clause, parang sinabi na ikaw transparency server, ikaw PPCRB, hindi mo pwedeng ibigay ang datos kahit kanino. Kasi nangyari po yan noong 2016. Ito si PPCRB, binigay kay NAMFREL sa inyo, sir, di ba? Yung metadata ng election results. So yung metadata ng election results na galing po sa PPCRB, transparency server, binigyan ng kopya si NAMFREL. Kayo yung nandun sa NAMFREL, sir, di ba? Okay. Ito naman si NAMFREL, nakakuha ako ng kopya doon. Ng buong data. So, inanalyze ko yun at yun nahuli ko yung 8 transmission code sa Quezon Province na tinago nitong COMELEC. So, ito na yung basihan ko ng sulat ko 3 weeks ago. Sinulatan ko itong COMELEC, mga kababayan, 3 weeks ago na sinabi ko ito yung 8 transmission codes ng CCS or Consolidation and Canvassing System na tinago nyo doon sa Quezon Province. Tandaan, mga kababayan, itong transmission code na ito ay para sa Consolidation and Canvassing System. Kung dadayain ang halalan, gamit nitong transmission codes na ito, whole cities and towns, buong bayan, buong syudad, ang pwedeng nakawin ang boto. Hindi lang buong makina. Hindi lang isang makina, 2 makina, 3 makina. Buong bayan, buong cities ang pwedeng nakawin kung transmission codes ang pinag-uusapan natin. So siguro, tingnan ko yung date ng resolution, sir. Tingnan natin yung date ng resolution at yung date ng sulat ko. Kasi kung yung date ng sulat ko nauna doon sa resolution, ibig sabihin yung resolution was a reaction to the letter na nabuking sila doon, nahuli sila doon ni Glenn Chong. So ngayon, nagpalabas sila ng resolution. Huwag mong i-share yan kahit kanino para hindi natin mabusisi, para hindi namin ma-check uli. Kasi nandyan sa transmission code, sa transmission data, datos ng transmission ng resulta, nandyan makikita mo ang mga milagro ng mga makinang ito. Tama yan, Attorney Glenn Chong. At nung 3 weeks ago, yung grupo ng Mata sa Balota kasama yung ISWAT at yung ating mga Christian leaders, no? Nagano rin nag-file ng petition sa Supreme Court na ipatupad natin na maigi ang paggamit ng voters
receipt or tinatawag na voter verified paper audit trail. Voter verified paper audit trail o VVPAT. Kasi insert resibo. Resibo, voter receipt. Sinasaad namin doon sa aming petition na kailangan nating protektahan itong VVPAT o itong resibo dahil ito ay magandang reference, lalo-lalo na sa Presidential Election Tribunal na nangyari noong 2016. Petition between Marcos versus Robredo, malaki ang halaga ang paggamit ng voters receipt. Kaya lang lahat ng itong voters receipt ito ay basa. Kung hindi basa, binasa o talagang binabasa. You're referring to the case of Marcos versus Robredo? Yes. In 2016. Kaya sinasabi namin dun sa aming petisyon na sana ay naaprubahan, sinasabi naman na ating kasamang Attorney Melchor Magdamo. Ito yung na-file 3 weeks ago, Professor, yes, 3 weeks, if I may. Ito yung pang 34 na kaso na na-file na sa COMELEC. Kasi 33 yun as far as I know. Ako yung gumawa ng inventory ng mga kaso nito eh. Ito po yung mga kasong naisampa na po laban sa COMELEC, sa Smartmatic at sa PPCRB mga kababayan. 33 na po yan. 33. Pero ito may bago, pang 34 na po ito. Kaya sinasabi namin dun sa petition na mas maigi gamitan sana natin ito ng camera during the elections. Kasi sinasabi naman sa Omnibus Election Code sa Section 179 na pwedeng gamitin yung camera during the proceedings at saka yung mga incidents sa presinto. Kaya lang during the time ni former COMELEC Chairman Sixto Brillantes at saka ni Bautista, pinagbawal nila itong camera para gamitin natin dito sa eleksyon. Pero sa ibang bansa katulad sa Estados Unidos, kahit ngayon pagkuha ng balota ng camera, pwede, Kaya ito yung petition na ngayon pinapasagot na ng Korte Suprema. Kasi nabasa ko nung isang araw, nagpalabas na ng order ang Korte Suprema sa COMELEC at Smartmatic na sagutin ninyo itong petition na ito. Yes. Okay. Kasi ang katotohanan niyan, ngayon pa lang naman ang unang araw ng halalan, ang mga resibo natin, yung mga voters receipt, nandun, most likely, nandun pa sa mga presinto, in fact, nagkaroon din ng intervention si Senator Dick Gordon noong Biyernes, umabot po yan. Nag-intervene ba siya? Opo. Okay. So, dalawang, that's pang 35 na yan. Kasi 34 yung sa inyo, then nag-intervene din si Senator Gordon, so pang 35 na yan na kaso. Meron pang isang intervention, UFCC. So pang 36 na yon. Yun, meron din. So 36 na pala mga kababayan ang updated na listahan ng mga kaso, petition na naisampa laban sa COMELEC, Smartmatic at PPCRB. Kasama po actually ang PPCRB sa mga petition na ito. So sinasabi nga ni Atty. Mel Magdamo, ang ating kasamahan sa pag-petition, napakahalaga nitong ating voters receipts. Kung po pwede nga, wala naman nakasad sa batas na ang kustodiya nitong voters receipt ay dapat nasa COMELEC or Smartmatic dahil pagka sila pa ang magkustodiya nitong mga resibo, baka mas marami pang gulo ang mangyayari katulad nangyari doon sa pet case ng Marcos versus Robredo. Napabayaan po ng Commission on Election ang pagprotekta ng voters receipt. Actually, Professor, mga kababayan, wala naman talagang intensyon ang COMELEC at ang Smartmatic na pangalagaan ang mga resibo. Natandaan ko kanina, panood ko kanina, kasi nagmo-monitor kami, GMA, ABCBN. Si Vicky Morales yata yung kanina, sinabi niya, kung nasira daw yung makina, iwan nyo na lang yung balota nyo dyan, bumoto kayo, iwan nyo na lang. Anyway, bibilangin niya naman, what matters daw is the counting. No, that's wrong. What matters most is that the voter, ang butante ay dapat kampante siya na yung binoto niya sa balota ay yun ang binasa ng makina. As evidenced by the receipt, itong voter's receipt. Dapat po, ulitin ko po, ang mahalaga sa eleksyon na ito, ang transparency po ng makina. Dahil ang makina na lang ang nagbibilang ng ating boto, hindi na po natin nakikita yon. Kaya kailangan, for purposes of transparency, dapat may pagkakataon ang butante na mabangga niya ang kanyang binoto sa balota at ang kanyang resibo na iniluwa. Kasi this is the only evidence na tama ang pagbasa ng makina, tama ang pagbilang ng makina. So, pag pinail up mo na lang yan dyan, kasi nasira, kunyari, ang makina,
Pinile up mo lang yan dyan, si BEI na lang ang magpasok ng balota, wala na pong verification ang botante dyan. Kaya mahirap pong tanggapin yan and taken in consideration with the fact na may mga reklamo na binoto si Glenn Chong, hindi lumabas sa resibo, binoto si Glenn Chong, ibang pangalan ang lumabas sa resibo, that becomes a legal basis to challenge the results of the elections. And I intend to do that. Ang hiling ko lang po sa taong bayan, samahan niyo po ako sa labang ito. Huwag po nating bitiwan ang labang ito dahil nakasalalay po ang ating kinabukasan dito. Meron nga tayong letter, open letter kay Presidente Digong at isang pahina yan sa Philippine Star at ang sinasabi nga natin, Tatay Digong, sana naman ay dinggin nyo ang aming panawagan na itong ating voter receipt dapat pangalagaan hindi ng COMELEC at saka ng Smartmatic, kung po pwede sana ay sa poder ng Office of the President. At, ito po yung mga kababayan yung full page ad. Ito po yung full page ad ng Mata sa Balota, kung saan iginiit nga po ng Mata sa Balota movement kay Pangulong Duterte. Humingi po sila ng tulong kay Tatay Digong tungkol doon sa voter verified paper audit trail. Ito po yung resibo. Mahalaga po talaga yan. Mali po si Vicky Morales doon na sinabi niya, okay lang yun, bigay mo na sa BEI. Sila na ang mag-feed dyan because ang what matters the most is the counting. No, pag ang counting ay binigay mo sa makina ni Smartmatic, yari tayo. Yari ang boto natin. And we can see that in the results ngayon. Ako, I'm holding the Commission on Elections and Smartmatic. 3 oras na ang lumipas. 3 oras nang lumipas, wala pa kayong pinapakitang resulta mula nung 6:15 hanggang 9:15. Marami ng presinto ang nagpapadala ng resulta pero hindi nyo pa pinapakita. Anong ginagawa nyo? Dinodoktor nyo pa? Dinodoktor nyo pa ang resulta ng eleksyon? At kinokondisyon nyo ang isip ng taong bayan na yung lumabas kanina, yun na yun? Hindi kami papayag yan. For one, ako, hindi ako papayag. Magkakagulo tayo. Kaya, dagdagan ko lang yun, Atty. Glenn, no? Yung voter receipt, no? Na pwedeng sanang kunan ng camera. Hindi naman mahirap kunan ng camera yung bawat presinto kung mga 800 o... Ang ibig nyo sabihin, Professor, na Pwede pa yan. bawat botante ay dapat hayaang kumuha ng picture ng kanyang balota? Ang pwedeng gawin ganito, Tony. So, yung receipts box, nandiyan na lahat yung ating mga resibo. Opo. Ang pwedeng gawin yan, pagpayagan ng NBank ng Supreme Court, i-shuffle naman natin yan, wala naman yung ballot secrecy, nandun pa rin, no? Pwedeng kunan niya bawat presinto. So, pero hindi yung botante ang pwedeng yung kumuha. mga volunteers. So ang ibig nyo sabihin, third persons, hindi ang botante mismo ang kukuha. Kung walundaan iba yan, na lang. walundaan yung resibo dun sa receipt box, ay pwede po natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga volunteers na kunan ng camera, pictures at saka videos at magkaroon ng sariling tally itong mga ating mga volunteers. Sandali, Professor, bago po ako makalimot, mga kababayan, mula kaninang 6:15 hanggang 9:15, magna 9:30 na po. I don't know kung may lumabas na pong resulta na update. Pero makipagpustahan po ako sa inyo. Maya-maya lalabas yung update kasi nag-iingay na si Glenn Chong. Maya-maya lalabas na yung update kung ano nang resulta doon kasi nag-iingay na si Glenn Chong. Hinahanap ko na nasaan yung resulta sa loob ng 3 oras na hindi nyo pa nire-report. Ngayon nag-iingay tayo, maya-maya ilalabas yan. Kaya lang magiging problema doon sa sa aming suhestyon, ano? Kung yung nandun sa resibo ay hindi lumabas ang pangalan ni Atty. Glenn Chong dahil napalitan ng makina, yun ay isang malaking kababalaghan. Kaya namin sinasabi, kasi nga ang botante, paglabas ng resibo, nakikita niya yung resulta. Ito yung mga binoto ko. Dapat yan, lahat ng mga resibo na nilagay sa receipt box, validated ng botante. Ngayon, ang problema, kung mali-mali yung resulta na nilagay dun sa receipt box, yun naman ang tinatawag nating point of contention. So, yung mga resibo na nandun sa receipt box na mayroong mga problema, yun ay dapat investigahan. Opo, actually, sinek ko po mga kababayan, yung updates po dito sa quick count results ng GMA.
Wala pa pong update. As of 6:15 pa rin po. Alas 6:15 ng gabi kanina pa hanggang ngayon, mahigit 3 oras na po. Wala pa pong update, ganun pa rin. Kinokondisyon pa rin ang ating isipan na ang linabas nila yun ang mananalo. Huwag po kayo maniwala dyan mga kababayan. We will hold the Comelec and Smartmatic accountable for these 3 hours na walang lumabas na resulta. Tandaan po ninyo, noong 2016, di ba yung 2016, mga kababayan, halos every 30 minutes merong update, di ba? Patuloy ang update noon eh. Parang free-flowing yung update doon eh. Sa mga istasyon. 30 minutes, 1 hour, nandun na yun. Ito, 3 oras na, wala pang pinapalabas. Kaya pala siguro, sabi ni James Jimenez, 2 linggo pa bago sila magproklama. Di ba? I think, tama yan, di ba? 2 linggo, baka raw aabutin ng 2 linggo bago sila magproklama ng mga nanalong senador. Anong ginagawa? Ay, kung 2 linggo lang pala, nagmano-mano na lang tayo ng bilang. Tama yun. Kasi kung nagmano-mano tayo ng bilang, nagmano-mano tayo ng eleksyon, hindi aabot ng ganitong panahon ang ating mga botante doon. Tingnan mo, yung isang komisyoner nyo kanina, yung isang komisyoner ng Comelec kanina, ilang oras ba inabot doon? Ilang oras siya inabot doon sa kanyang presinto? 2.5 oras bago siya nakaboto. Komisyoner na yan ng Commission on Elections, ha? Komisyoner na po yan, mga kababayan. Inabot ng 2.5 oras. Merong isa, 5 oras siyang inabot doon. Ang isa, 7 oras inabot siya doon sa presinto niya. Kung ganito na lang ang ating halalan, bilyon-bilyon ang binayad natin kay Smartmatic at mag-aantay tayo ng 5-7 oras. Aba mga kababayan, niluloko na talaga tayo nitong Smartmatic at Comelec. Kung patuloy pa natin gagamitin itong Smartmatic election system, 7 oras kang mag-aantay, 5 oras kang mag-aantay, 6 na oras kang mag-aantay. Kung nagmano-mano pa lang tayo, mano-mano tayong butuhan, yung hybrid election system na pinag-uusapan namin, yung sinasabi ko, 4 na oras lang po ang butuhan doon. 200 lang ang bawat presinto. 200 butante lang bawat presinto. 4 na oras, alas 6 ng umaga, alas 10 ng umaga, tapos na po ang butuhan. At magbibilang na po tayo ng ating boto habang may araw pa. Para pag may araw pa, hindi na nanakaw ang boto, hindi na nanakaw ang balota, at hindi lalabas ang mga goons para manakot ng tao. At pagkagabi, tapos ng bilangan, transmit na po para hindi na po mahabol ng mga magnanakaw ng boto. So, ito ngayon, ang laki ng binayad natin dito sa Smartmatic. Mahigit 12 billion pesos yan. 14 billion pesos yan. Tapos ito ang maaani natin. 1,000 BCM ang masisira sa araw ng halalan. Hindi naman nasira sa pre-lot testing. Hindi naman nasira sa final testing and sealing. Then biglang nasira sa araw ng halalan. Ngayon, tanungin natin si James Jimenez at kung sino pang Poncio Pilato dyan sa Comelec. Walang maisasagot. Kanina tinatanong ko si James Jimenez, bakit nangyari yan? Na-testing na yan ang pre-lot doon sa warehouse ng Comelec. Na-testing na yan doon sa loob ng presinto sa nung araw ng final testing and sealing. Gumana yan. Bakit ngayon sa araw ng halalan nasira na? So dapat managot, magpaliwanag ang Comelec dito kung bakit nangyari yan. Kaya nga po sinasabi ko, itong direct effect nitong nangyaring ito, papabuksan natin yung 1,000 BCM na yan. Pabuksan natin yan. Bilangin natin muli yan. Kasi duda kami dyan. Kasi kung resibo ang pag-uusapan natin, merong problema dito sa resibo. At least, as far as I'm concerned. Daw ito, ilang libo yan. Hindi lang yan 1,000. Marami yan. So, kaya yan ang igigit natin sa mga susunod na araw mga kababayan. Huwag nating bitiwan itong issue ng dayaan sa ating halan. Kasi nangyari talaga yan at nangyari yan. Pumasok talaga. Huwag nating hayaang makalusot itong mga sindikatong Comelec at Smartmatic. Yung mga SD cards na yan, napaka-critical po niyan, ano? Kung lagi nasisira yung SD cards na yan, ay malaking irregularity yan, yung sinasabi niya Atty. Glenchong. Bakit masisira yan sa oras ng halalan? Sinertifika na yan ng kung sino-sino doon sa testing na sinasabi niya sa pre-lot, yung pre-logic accuracy test. Test. Ito doon sa warehouse ito ng Smartmatic and Comelec sa Santa Rosa, Laguna. Tinesting po yan. And then pumasa po itong mga makinang ito. Kaya pinadala doon sa presinto. Di ba? Nakapasa na po itong mga makinang ito doon sa Santa Rosa, Laguna warehouse. Kaya po pinadala na po yan doon sa presinto. And then pagdating sa presinto, tinesting uli yan. Pangalawang testing na po yan.
final testing and sealing, gumana din po yan. Kasi kung hindi gumana, pinalitan na nila yan bago maghalalan, di ba? O, alam mo mga kababayan, kung the fact na hindi pinalitan yan, umabot yan sa araw ng halalan, ibig sabihin, okay yan nung tinesting yan, ng final testing and sealing. Eh, ng araw ng halalan nasira na, bigla. Ang iba, kailangan kalugin para tumanggap ng boto o tumanggap ng balota. So ito dapat ipagpaliwanag ito ng Commission on Elections sa buong sambayanan. Hindi tayo papayag mga kababayan na iitsapwera lang yung ating mga concerns. Hindi po pwede. Ipaglalaban talaga natin ang ating boto mga kababayan. At sinabi din natin no, sa terms of reference ng Commission on Elections, no, yung mga SD cards na yan dapat write once, read many. Ibig sabihin, isang beses ka lang magsusulat doon sa SD card. Ang ibig sabihin ng worm, isang pagsulat. Isang pagsulat, no? Pwedeng basahin many times. Pero hindi mo na pwedeng baguhin. Hindi mo na pwedeng baguhin. Oo. Kung meron kang ginagamit sa bahay na USB flash card, ano, yung pag pinasok niyo sa computer, sa gilid, ano, lahat ng mga files nyo, dokumento, Word, PowerPoint, Excel, pwede nyo ilagay dun sa USB flash card or USB device. Ang sinasabi ng terms of reference ng Commission on Elections, even noong pa, 2010, dapat lahat yan ay worm, ano? Write once, read many. Hindi pwedeng palitan. So, kailangan tumupad din ang ating Commission on Elections para maprotektahan lahat ng mga data na nakalagay dun sa SD card. Pero pagkakaalam namin at sinabi ng during the TWG Jacob Kiri Noong April 8. Noong April 8, doon sa dalawang cards na yun, yung dalawang cards na yun, isa lang daw ang worm doon. Yung isa naman ay hindi. Di ba, okay, dalawang CF cards yan, SD card. SD card. Dalawang super dia cards yan. Super dia cards talaga. Okay. Tawa kayo dyan. Dalawang super dia cards yan. Yung isa main, yung isa backup. So, ang batas sinabi, dapat worm yung dalawa. Yung terms of reference. Yung terms of reference. Ito yung kontrata. Di ba? Yung terms of reference, sinabi, yung dalawang super dia cards na yan, yung main at yung backup ay dapat worm. Pareho. Write once, read many. So, ano ngayon pala ang dineliver ni Smartmatic? Isa lang. So, isa lang ang worm. Yung isa, rewritable. Okay. Parang yung katulad ng ordinary USB. So rewritable. So that is again a violation. Paglabag na naman ito ng kontrata mismo ng Smartmatic. So siguro ginawang rewritable kasi kailangan burahin. Yeah. Kailangan burahin, kailangan baguhin. Kaya nakukurap. Di ba, natandaan mo, Professor, nakukurap. Kaya na-corrupted. Kaya na-corrupted yung 700 na SD cards. Nung yun, ang Biyernes, pero hindi natin alam nung nagkaroon ng kahapon at saka ngayon. Meron pang final testing and sealing hanggang iba kasi so baka 1,000 na naman yan. Dumadating pa lang yung makina kaninang umaga. May mga dumating na kanina pa lang umaga dumating. Yung iba hindi pa. So nag-final testing and sealing din yon. Kaya ngayon, ang ating mga kababayan gabing-gabi na, may nagbubutuhan pa ngayon. May nagpapakain pa ng makina doon. Hanggang alas 12 na ng gabi. Hanggang alas 12. Tingnan mo, mga kababayan, sa tingin ko po, nung manual elections, hindi po tayo umabot sa gabi ng butuhan. Nabiktima na po ako niyan ng butuhan sa gabi noong 2010. Ang butuhan sa amin ay lumagpas hanggang sa susunod na araw sa tanghali. The last ballot cast is 12:07 ng tanghali ng sumunod na araw. 29 hours po kami nagbubutuhan. Kaya nga po mga kababayan, sa halip na naging automated, sa halip na nag-advance na po tayo ng husto dahil automated na ang ating halalan, ngayon na backward na tuloy tayo. Ang butuhan umabot na ng hating gabi. At ang iba, nagpapakain pa, nagpapadedi pa ng BCM doon ng mga balota. Kasi sira-sira yung mga dumating. Kaya nga po ito, question ko talaga itong mga nasisira mga BCM kasi dumaan na po yan sa dalawang testing doon sa warehouse, testing doon sa presinto, biglang nasira sa araw ng halalan. Kaya nga sabi ko, these are contrived malfunctions para hindi na makita ng butante ang kanyang resibo. In fairness naman doon sa Technical Evaluation Committee, ang aking theory naman dyan, kaya hindi naman sila naglalabas ng certification na ito ay nagko-comply sa Section 11 ng
ating batas, Republic Act 9369 o Automated Election System Law, pinoprotektahan din nila yung kanilang kredibilidad. Ayaw din nila maglabas ng Kaya pala. PEC certificate. Kaya Yan ang ayaw theory ko. nila. Okay, sige. Ako, I subscribe to your theory, Professor. Yan ang Na theory ko. itong Technical Evaluation Committee ng Department of Science and Technology, may mga reputasyon din ito. May mga pangalan din ito. Sila Engineer Banson, sila Rage Calyao. Lalo na yung secretary na kaibigan ko, si Secretary Fortunato Boy de la Peña. Okay, ito, may mga reputation yan, mga kababayan. Reputation yan. So, kung alam nila na itong automated election system ng sindikatong COMELEC at Smartmatic o Smartmatic COMELEC ay puno ng kabulastugan, puno ng anomalya at irregularidad, hindi yan mag-i-issue ng TEC certification. Kaya pala sabi mo, walang TEC certification ang halalang ito, questionable yan. Kasi nilabag natin ang batas. Hindi natin, nila. Kilala ko yung mga tao na yan, meron silang kredibilidad at ayaw nilang madungisan ang kanilang mga pangalan. Kaya yan po ang aking teorya, no? Kasi kilala ko itong mga tao na ito, hindi sila basta-basta pipirma ng anumang certification na labag sa kanilang kalooban. Alam mo mga kababayan, matagal na po talaga itong sindikatong COMELEC and Smartmatic na lumalabag po talaga sa Republic Act 9369. Ito yung batas natin sa Automated Election System Law, na Automated Election System. Matagal na po talaga nilang nilalabag yan. Kumbaga, ano na to, multiple rape na po yan ng batas. Multiple rape na talaga yan ng batas. Na nakakalusot lang talaga sila. Dahil yun nga, mainstream media, bayad. Hindi lumalabas ang balita. Pero this time, marami na po sa ating mga kababayan ang may alam. Ako, nagpagod talaga ako. Kumayod talaga ako. Not necessarily. Ang main purpose ko na mapa-inform talaga, mapaalam natin ang ating mga kababayan na ito ang ginagawa nila sa ating sagradong boto. Ito ang ginagawa nila sa ating halalan. Nilalabag ang ating batas. Wala silang pakialam sa batas na lahat tayo pinapasunod, di ba? Lahat tayo mga kababayan, pinapasunod po tayo. Pwersahan tayong pinapasunod. Bawal yan, bawal to, bawal yan. Hindi pwedeng mag-take ng picture doon sa balota mo dahil bawal yan. Tayo pinagbabawalan sila, wala silang pakialam sa batas. Niyuyurak nila ang batas, wala silang pakialam, basta ang importante, kumita dito sa dayaang ito. Alam mo, Attorney Glenn, yung paglabag sa batas na yan ay napakatagal ng ginagawa ng Commission on Election, no? Oo, alam natin yan kasi tayo may personal knowledge tayo dyan na nilalabag talaga nila ang ating batas. Kung maalala nyo kung kailan na ito na isa batas, itong RA 9369, ito ay naisa batas pa noong 1997. So how many years na yan? 22 years na yan. So more than 2 decades. Ang nakasaad po doon sa 1997 na Republic Act 8436, ito yung original na Automated Election System Law, no? Na the COMELEC shall promulgate implementing rules and regulations of this act. So napakalinaw po yan, 1997. So pagdating ng 2003, supposedly merong 2004 automated elections, no? Hindi ho kayo maniniwala, ang COMELEC nag-implement po ng digital signatures. Totoo po yan. Ang nag-i-implement niyan ay yung PLDT, no? Subsidiary company ng PLDT. Pero Professor, at that time, tama yung digital signature na yun. Pero wala yun sa batas. So, ang sinasabi ko, yung 8436 na yun, walang digital signature na nakasaad doon. Pero in-implement. Ang sabi ng may topak talaga sa ulo itong COMELEC na ito. Mga kababayan, may topak talaga itong COMELEC ito. Sayang talaga ito. Tingnan mo, hindi ni-require ng batas, hindi hiningi ng batas, ay pinatupad. Yung hiningi ng batas, ay walang baliwala. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala dati si Commissioner Rex Bora kasi siya naman ang nag-lead ng automation sa 2004 election. Siya yung point person doon sa commissioner in charge. Ano? Kaya pala ganito. Ganito yan, sir. Kapag matino, ang nakaupo sa COMELEC, matino din ang ating halalan. Kapag may sayad, may tupak yung nakaupo dyan, iyan ang makikita natin ngayon, itong eleksyon na ito. Sa 2019, 2016, 2013, 2010. Lahat yan, may mga sayad yan, may tupak yan. Kaya sabi ni Comrex dati,
kaibigan ko po yan si Commissioner Rex Bora. Nakasaad sa Republic Act 8792. Ano ang sinasabi ng 8792? Ito po yung e-commerce law, no? E-commerce law. Ang e-commerce law ay pinatupad noong year 2000. Nung nire-review ng mga lawyers ng Commission on Election, Sir Rex Bora, kailangan ho natin maging compliant tayo sa e-commerce law, yung Republic Act 8792. Kailangan meron tayong digital signatures dahil ito ay nakasaad sa batas at meron din hong rules on electronic evidence na pagka meron tayong mga problema at magkakaroon ng mga arguments, pwede nating gawing evidence itong mga electronic documents na ito na dumaan sa e-commerce law. So kaya si Commissioner Bora, and you were working with him before, di ba? I was at the Philippine Computer Society was behind we are supporting Comrex in implementing the automation of 2004. And kaibigan po natin yung si Director James Jimenez. At matagal kong kami naman ni James, Professor. Kami naman ni James, it's a love-hate relationship. Pag malayo kami sa isa't isa, ayan, nagbabangayan kami. Pero pag nagkausap naman kami, we're gentlemen to each other. So, ewan ko lang kung gusto niya kong saksakin pag talikod ko. May tuloy ko lang yung kwento ko, no? I'm just kidding. So, sinabi ni Commissioner Rex Bora, implement natin yung digital signatures. Ang sinasabi pa nga ni Comrex, ito ay wala sa batas, pero kaya naman i-implement. So, supposedly, nung 2004, kung tinuloy yung automation, meron hong digital signatures yon. Kaya lang, ito pong mga nakaupong mga chairman, sila Chairman Melo, Chairman Brillantes, yung puting buhok, at saka si Abbas, ay naku po, hindi sila naniniwala doon sa mga dating mga nakaupo dyan sa Commission on Election. Kinokontradict nila ang mga dating mga nakaupo dyan. So yung mga... So sinasalungat nila? Sinasalungat ng nakaupo for the past 9 years, yung mga nakaupo noon. Alam mo, Professor, mga kababayan, I think this is only the first time in the years that I have been living in this world na ang COMELEC ay hindi na, ang NAMFREL, ang National Movement for Free Elections, ay hindi po nakipagtulungan sa COMELEC ngayon. Ito lang po ang panahon na tandaan ko in my living memory na ang NAMFREL ay nag-disengage. Hindi na sumali ang NAMFREL dito sa eleksyon na ito. Ngayon, hindi sumali ang NAMFREL, nag-disengage ang NAMFREL. Alam ko, naghabol ang COMELEC sa NAMFREL. Pero I don't know kung anong nangyari. Hindi na sumali ang NAMFREL dito sa eleksyon na to dahil ayaw siguro din nilang madawit dito sa issue ng dayaan sa halalan. Di bali na si PPCRB kasi basta dayaan sa halalan nandyan si PPCRB. Si Commissioner Luigi, okay naman siya dun sa suggestion ng NAMFREL. Isa lang naman siya out of 7. May tatlo yung gusto mangyari kasi ng NAMFREL na ayaw ibigay naman ng Commission on Election. Ay hindi basta pandaraya, hindi talaga ibibigay yan ni COMELEC at Smart natin. Okay, ito hinahamon ko talaga itong COMELEC at Smart natin. Sige, kasuhan niyo ako. Haharapin ko talaga kayo. Sige, kasuhan niyo ako. Haharapin ko talaga kayo. Sige. O, bigyan ko kayo ng 24 hours. Kasuhan niyo ako bukas. Magkikita-kita tayo bukas muli. At punta na naman ako sa Manila Hotel. Doon na ako magdadakdak sa inyo. Balik tayo yes, sir. Sige, sir. Doon sa NAMFREL. Sinasabi nila na para maging transparent yung random manual audit. Sinasabi ng NAMFREL, kailangan natin itong mga data nito nang gagaling kung saan-saan. Hindi naman basa-basa, kukunin mo yung balot, bibilangin mo, at i-compare mo dun sa automated count. Meron kailangan tayo makuhang mga informasyon, lalong-lalo na yung mga audit logs. Ang dahil pong hinihingi yung NAMFREL na ayaw ibigay. Sa tingin ko tama naman yung hinihingi nila dahil gusto nila talagang transparency. Pangalawa, gusto nila magkaroon sila ng automated election system monitoring. At ang pangatlo, ang gusto nila mangyari ay magkaroon ng open data. May share ng Commission on Elections yung mga data na na-process ng lahat ng mga computers. Ayun. Yun yung confidentiality clause na pinagbabawalan ng COMELEC si PPCRB na i-share yun sa iba.
So, Yun. dahil hindi na pwedeng i-share ni PPCRB sa iba, sa NAMPREL for instance, eh di syempre nag-disengage si NAMPREL. Kasi nga, ayaw ni COMELEC at ni Smartmatic na mahulog ang data po sa eleksyon doon sa mga taong marunong maghanap ng ebidensya. Kasi ayaw nilang mabuking na naman ang kanilang dayaan ditong 2019 elections. Kaya nga po talaga mga kababayan, it does not require us to be a rocket scientist to know these things. Kapag makita mo na ang election provider ang nagpapatakbo ng halalan, ayaw ipakita ang lahat ng mga bagay na dapat nating makita, may mga nangyayaring milagro sa araw ng halalan, ayaw sumunod sa batas, nilalabag ang batas. Ano bang ibig sabihin nun mga kababayan? For once, hindi mo pa pwedeng maging matino ang COMELEC na sundin natin ang batas to the letter. Akala ko ba'y huwag niyong sabihin na dahil kayo ang nagpapatupad ng batas, libre kayong lumabag nito at kami lang ang pasusundin niyo? Hindi pwede yun. If you say you are the leader, we follow you, then you be a good leader. Hindi yung lalabag niyo yung batas as if wala talagang batas sa kanila. Walang batas sa kanila mga kababayan. Pagdating sa halalan, walang batas-batas sa COMELEC at Smartmatic. Sila lang ang nagkukonsamuhan dyan. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, wala pa rin resulta ang eleksyon ng pagka-senador mula nung alas 6:15 hanggang ngayon. Kinukondisyon pa ang ating isipan na yung pinalabas nila kanina, yun na yung resulta ng eleksyon. O ngayon, siguro hindi pa natapos pag-doktor. Hindi pa natapos pag-doktor yung mga resulta ng eleksyon. Pumapasok na yun kanina pa hanggang ngayon. Mamaya-maya, pag pinalabas nila yung resulta, o kundi, sasabihin nila, wag na muna nating ilabas ang ingay-ingay ni Glenn Chong. Bukas na natin ilabas. Bukas ilabas yan, 90% na yun. Wala nang pinakita sa atin. Basta bukas, kung anong nilabas nila ngayon, yun na ipapalabas nila bukas. Pero tandaan nyo mga kababayan, huwag tayong padaya. Huwag tayong magpadaya at huwag tayong magpatalo dito sa sindikatong ito. Balikan ko lang, Tony Chong, Yes, sir. yung paglabag nila sa batas. But yung section regarding the provision on implementing rules and regulations, 22 taon na yan. Napakarami namang magagaling na lawyer dyan sa Commission on Election. Bakit naman Naglilipa na ang lahat ng abogado dyan. Sa Commission on Election, naglilipa na ang lahat ng abogado dyan. Hindi ba nila kayang mag-draft ng implementing rules and regulations? Simple lang ang sagot dyan, Professor, mga kababayan. Ayaw nilang maglagay ng implementing rules and regulations dahil napapako sila doon sa kanilang sariling rules. So gusto nila free for all. Sila ang may hawak ng eleksyon, sila may hawak ng kinabukasan nating lahat. Sila may hawak sa bansang ito. Nasa inyo po kung papayagan po natin yan. At kung iyong i-analisa, 22 taon, walang ginawa itong si Chairman Abbas. Si Bautista, natatandaan ko pa sa Senate hearing natin sa Joint Congressional Oversight Committee. O sige, maglalabas na kami ng implementing rules and regulations. Kasi tinatanong ko si Chairman during the Senate hearing, Mr. Chairman, kailan na ba itong implementing rules Alam ko natin? matagal, actually mga kababayan, matagal na pong ginigiit yan ni Professor Nelson Celis, yung IRR. implementing rules and regulations. Pero pag narinig yan ng COMELEC dito sa isang tenga, labas yan agad sa kabilang tenga. Bakit naman yung universal healthcare? Di ba? Hindi kasi, yung ibang ahensya, nagsisilbi talaga ng totoo sa bayan. Itong COMELEC, wala talaga, basura talaga ito mga kababayan. Forgive me. May mga empleyado po sa COMELEC, mga empleyado po sa COMELEC na mga matitino din. Pero these are the rank and file. Alam ko yan. Yung mga rank and files sa COMELEC, ay nako, matitino din naman. Actually, bumoto yan sa akin. Makikita ko talaga sa mukha nung kanina pumasok ko doon sa headquarters ng COMELEC sa Intramuros, nakangiti na. Pagpasok ko pa lang, kung hindi yun bumoto sa akin, hindi dapat nakasimangot yung mukha. Maaliwala sa mukha, nakangiti. So, ibig ko sabihin, ito bumoto to sa akin. Mismo sa loob ng teritoryo ng kalaban. Ito yung mga rank and file. Ako naniniwala ako dyan. Meron din mga opisyales, pero kaunti, mabibilang mo sa kamay. Professor, minsan pumasok ako dyan sa Project Management Office. Tinapat talaga ako ng mga JO. Job order lang po sila. Sabi na, sir, pag ikaw'y tatakbo, boboto ka talaga namin. Kahit kalaban mo ang COMELEC. Ay sabi ko naman, ang kalaban ko naman yung mga buaya doon sa 8th floor at 7th floor at doon sa kabilang building. Ito yung mga big wigs po dyan ng COMELEC. Wala talaga ito.
basura talaga yan, yung mga liderato dyan, ang mga director and up. Pero ito, rank and file, I'll be honest and fair to them. Mga matitino yung mga tao dyan. Wala naman po yan. Hindi naman po sila what is this, nabibigyan ng biyaya. Kasi ang mga dito sa taas, mga buhaya po yun. Wala po. Wala, yung bulsa po nila, butas po yung bulsa nila. Diretso po yan sa baba. Doon. Mas malaking bulsa po yan dito sa ilalim. Minsan nga, di ba, merong commissioner dyan natapilok siya. Nung natapilok siya, nahulog yung pera. Kasi pala, may mga pera pa siya nilagay dito sa kanyang medyas. Nung natapilok siya, nalaglag yung mga pera niya dyan sa stairs. So, ayan. Anything more, Professor? Kasi sumobra na tayo ng isang oras. Marami pa, pero kulang talaga ang isang oras kung tayo... actually, sumobra na po tayo ng isang oras at meron pa tayong mga ano. Pero po, anyway, anything more you want to add? Ako, I'll be closing na lang. Ako na sa closing po. Well, sa akin lang at saka sa aking mga kasamahan sa Automated Election System Watch, sa Mata sa Balota, sa NAMPREL, ang nakikita namin kailangan magkaroon na tayo ng hybrid system. Kasi nilagay na po namin ito sa draft amendment do sa batas na magkaroon ng composite technology or hybrid technology. Nabinigay na po namin ito sa JCOC na inupuan. Last year, actually na-prepare na namin ito noong 2017 sa kasama yung technical working group ni Senator Dick Gordon at nasabit din ito namin sa Joint Congressional Oversight Committee. Kaya lang, naupuan. Inupuan. So, nag-submit po kayo ng draft. Nag-draft. Ng bagong batas. Nandun. So, inupuan yun hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa nag-discuss. Ito ay sa Senado. Sa Senado. Naku, mga kababayan. Congressional Oversight. Ito po sa Senado po yun. Nag-submit po sila ng draft ng bagong batas para po maging malinis ang halalan. Inupuan po yun. Basta may danger na matanggal si Smartmatic, naku, luluhod agad yan si Smartmatic, ay si Comelec, para hindi matanggal si Smartmatic. Ito mas masahol doon sa House of Representatives. Mag-hearing sana yon. So naghingi po sila ng mga resource persons kung sino ang tutulong doon sa technical working group mag-draft ng panibagong batas. Haba sinabit ang pangalan ko. Yun na, hindi na po nagtawag ng hearing. Buti na lang sa inyo, nasubmit nyo yung draft. Namin yan. Yung amin, wala talagang draft na gawa dahil hindi na po nagpatawag ng hearing nung nakita nila nandun ang pangalan ni Glenn Chong. Takot na takot talaga itong mga mandarayang ito sa kay Glenn Chong. At sinasabi namin, isang example lang pagka walang digital signatures ang ating mga transmission o electronic transmission ng mga resulta, yan ay isang prima facie evidence. At pagka yan ay nilabag, makakasuhan kung sino ang dapat kasuhan. Isang example lang yan. Dahil marami hong provision doon sa batas. Kami nga, gusto nga namin talagang yung public counting talagang mano-mano na lang. Wala nang computer-aided na mga teknolohiya para bilangin ng publicly. Pero kung gusto namin mangyayari talaga sa 2022 sa presidential, talagang public counting, mano-mano, if possible. Pustahan tayo mga kababayan. Ipipilit pa rin nila si Smartmatic sa 2022. Pustahan tayo. Anyway, we don't have much time na mga kababayan. I think we have been holding you for too long. Ito ang pumasok ko sa isipan ko kanina mga kababayan. Siguro tinitingnan muna nila, tinitimbang muna nila, or they're trying to gauge kung anong reaksyon ng taong bayan dito sa original na pinalabas nila kaninang 615. Tinitingnan nila kung ano ang reaksyon ng mga netizens, kayo po mga kababayan, dito sa pinalabas niyang resulta. Tinitingnan muna natin kung saan patutungo yung reaksyon ng taong bayan. Kung galit ang taong bayan o okay lang sa taong bayan. Kung okay lang, ilulusot nila yung ibang dayaan nila mamaya. Ay kung galit na galit po ang taong bayan, ay ibang usapan na po yan. Baka matakot pa itong sindikatong Comelec at Smartmatic. Last na lang, attorney, itong Yes, nakalagay dito, Fit for E. Akibat nito yung Filipino Information Technology for Elections. Huwag na po natin gamitin yung Smartmatic.
kailangan pong gamitin natin yung teknolohiya ng information ng Pilipinas, sa mga Pilipino, dahil magagaling po ang mga Pilipino. Huwag po tayong umasa dyan sa mga Venezuelans na wala naman pong alam, no? At even yung kanilang country dun sa Venezuela, mismo yung Banana Smartmatic. Republic. Ibig mo sa yung mga taga Smartmatic mismo lang nagsasabi, ba't kami nadadaya din? Dinaya din sila. Actually, if you look at, kung titingnan po natin yung Venezuela, mga kababayan, kung saan galing dito itong si Antonio Mojica, ang sarap. Ang sarap talaga, biyakin ang ulo ng... At saka tingnan nyo yung kanilang ekonomiya. Tingnan mo nga yung country na, Bagsak. it's a banana republic. Tapos tayo, Pilipinas, ang nagpapatakbo ng ating halalan ay galing sa isang banana republic. My goodness, tingnan naman po natin sarili natin, bigyan naman po natin ng dignidad ang sarili natin, mga Pilipino tayo. Dapat we have to, wag na po tayong, itong Smartmatic na to galing sa Venezuela, and the Venezuela is a banana republic. Naku, my goodness, the people in a banana republic are ruling the Republic of the Philippines. So, naku, my goodness, mga kababayan. Chong, sana sa susunod na halalan, Filipino IT for elections. Kaya nga it remains to be seen itong resulta po ng halalan. Bantayan po natin ito, mga kababayan. Tingnan po natin, hindi pa po matatapos dito ang laban natin. I assure that to Comelec and Smartmatic, hindi pa tayo tapos. Now, mga kababayan, bukas po meron pong Mata sa Balota 2019 Media Forum sa alas 9 ng umaga. May 14, Martes po, bukas po yan, sa Roma Salon ng Manila Hotel. Ang mga guests, ang topic po doon bukas ay 2019 election wrap-up. And ang mga guests po doon ay, naku, nandyan ang pangalan ko, nauna pa, Attorney Glenn Chong, Professor Nelson Celis, siya po, si Professor Toti Casino, si Attorney Mel Magdamo, at iba pa. And this is hosted by Attorney Joey Lina, ang Pangulo po ng Manila Hotel Corporation ata yan. Opo. And si Sir Joey has been very supportive itong movement to clean our elections, to cleanse our election system. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo. Patuloy po nating bantayan itong resulta ng halalan. As I have promised to the COMELEC, kanina kay James Jimenez, papadala ako bukas ng letter complaint. Isusulat ko ng maayos, ilalatag ko ng maayos yung mga instances po kung saan may mga reklamo po na ang resibo ay hindi lumabas ang pangalan ni Glenn Chong kahit siya ay binoto o binoto man siya, ibang pangalan ang lumabas. And then yung mga VCMs na nasisira, yung location so far, we have identified 36 provinces at cities dito po sa NCR. But I'm sure iba na yun ngayon ang figure. May nadagdag na yun. Kanina, yung 36 provinces and cities in NCR as of 4 o'clock pa yun ng hapon. Yung wala pong volume yung first half ng live broadcast natin kanina sa People's News. Now, bukas siguro madagdagan yun. So, I will take that up as topic tomorrow. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan ito. Huwag po tayong magpakondisyon dyan sa pinalabas nila ngayon noong 6:15. Hanggang ngayon wala pang update. Maya-maya or bukas, pag-update yan, tapos na ang halalan. Nayari na ang ating boto. Na manufacture na naman itong sindikatong Comelec at Nakakatulad Smartmatic. nangyari doon sa question mark, sa ENY. No? Oo, matagal walang update pinapalabas. I think talaga, tinitingnan mo nila kung ano ang reaksyon ng taong bayan dito sa pinalabas nila. Actually, that's the way I see it. Pinalabas muna nila itong preliminary results. Mga kababayan, pinalabas muna nila itong preliminary results noong 6:15 kanina. And then, hinahantay nila, tinitingnan nila kung ano ang timpla ng taong bayan. Anong reaksyon ninyo dyan sa resultang pinapalabas nila. At kung wala po tayong gagawin, okay lang sa atin. Ayan na ang resulta. Pagkatapos po ng halalang ito, ilalabas nila yung resultang gusto nila. Pero pag pinakita po natin na galit tayo at magbabantay tayo at lalaban tayo sa kanila, baka magbago ang resulta ng eleksyon. So, hanggang dito lang po muna, mga kababayan. Kami naman po ay we will be going back to our main base kasi tapos na po dito sa Mata sa Balota. Tomorrow wrap up na nga po doon sa Manila Hotel. So, patuloy po nating ipaglaban ang ating boto, mga kababayan, at sana po patuloy pa rin po kayo sa aking gilid at sa likuran. Patuloy po nating ipaglaban